Dear Ate J, ako nga pala si Mara. Hindi ko tunay na pangalan. Isa lang akong simpleng may bahay na naniniwala noon sa wagas na pagmamahal, sa katapatan, at sa kahalagahan ng isang masayang pamilya. Pero isang insidente sa loob mismo ng aming bahay ang tuluyang gumising sa aking mga natutulog na damdamin at winasak ang paniniwalang kaya kong labanan ang tukso. Isang Sabado ng umaga, maaga pang umalis ang asawa kong si Jerome. May business trip daw sila sa Baguio, kasama ang mga kaopisina. 3 araw lang ako, mahal. Ikaw na muna bahala sa bahay. Sabi niya sabay halik sa noo ko. Tahimik ang bahay namin. Wala kaming anak at nasa probinsya ang mga biyenan ko. Mag-isa lang ako. Nakakapanibago. Dati, panay ang tawanan at ingay dito. Pero sa gabing iyon, iba ang pakiramdam ko. Parang may kulang o baka may darating. Ilang oras lang ang lumipas, may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, si Carl, kababata ni Jerome. Matangkad, matipuno, at kahit nasa maong shorts lang at simpleng puting t-shirt, ewan ko kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Mara, bati niya, napadaan ako. Nasa bahay ka ba mag-isa? Tumango lang ako. Pasok ka. At doon nagsimula ang lahat. Mula pa nung high school, kilala ko na si Carl bilang best friend ni Jerome. Madalas silang maglaro sa basketball, sabay kumain, sabay tumambay. Pero may mga sulyap siya noon na hindi ko maipaliwanag. May mga titig na parang may ibig sabihin. Hanggang sa lumipas ang mga taon, nawala na siya sa sirkulasyon, lumipat ng ibang bansa at bumalik lang kamakailan. Habang nagkakape kami sa sala, hindi ako mapakali. Ang simpleng pag-upo niya, ang paraan ng pagsulyap niya sa akin. Parang may binubuhay sa akin na hindi ko pa nararamdaman kay Jerome. Alam mo, Mara, noon pa lang, may gusto na ako sa'yo. Pero pinili kong umiwas dahil alam kong mahal mo si Jerome. Bulong ni Carl. Napasinghap ako. Carl, asawa ako ng kaibigan mo. Alam ko, pero hindi ko na kayang itago. Hindi mo ba nararamdaman may connection tayo? Hindi ako nakasagot. Pinili kong tumahimik, pero ang puso ko kumakabog. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa tukso. Pagkaalis niya ng hapon na yon, hindi ko alam kung bakit hindi ko siya makalimutan. Para akong binabaha ng init at pagnanasa. Hindi ko alam kung epekto lang ng pagkakahiwalay namin ni Jerome ng ilang araw. O may mas malalim pa. Kinabukasan, bumalik si Carl. May dalang pagkain. Baka hindi ka pa kumakain, nagluto ako. Napangiti ako. Ganoon lang ba talaga siya ka-sweet? O talagang sinusubukan niyang ilapit ako? Nagkain kami, nagkwentuhan. Hanggang sa mapunta kami sa balcony. Malamig ang hangin, pero mainit ang titig niya. Mara, sabi niya, sabay lapit ng mukha niya sa akin. Hindi ko na natiis, ako na ang pumikit. Hanggang sa magdikit ang labi namin. Sa sumunod na mga minuto, gabi, oras, hindi ko na maalala ang eksaktong nangyari. Basta't nang dumilat ako, nasa kama na kami. Sa mismong kama naming mag-asawa, hubad, yakap-yakap si Carl. At kahit punong-puno ako ng hiya, di ko maitatangging may parte sa akin na nasarapan, na nasiyahan. Pag-uwi ni Jerome, tila wala akong nangyari. Pero hindi na ako matahimik. Hindi ko matignan sa mata ang asawa ko. Gusto kong umamin, pero anong sasabihin ko? Sorry, kinain ako ng tukso sa kama natin. Lumipas ang mga araw. Si Carl ay hindi na bumalik. Wala akong balita. Para bang tinupok lang ako ng apoy, pagkatapos ay iniwang abo. Minsan, gusto kong sabihin kay Jerome ang lahat, pero mas pinili kong manahimik. Kasi alam kong kahit nagsisisi ako, hindi ko na maibabalik ang dati. At alam kong ang pagkukulang ko, hindi lang kasalanan, kundi isang krimeng moral laban sa pagmamahal niya. Isang araw, habang nagsasampay ako ng mga labada, nakita ko si Carl sa tapat ng bahay. Pero di na siya lumapit. Tumango lang, isang tango na parang nagsasabing, tapos na tayo. At doon ko napagtanto. Ang tukso, gaya ng apoy, nakakaakit,
nakakabighani. Pero sa oras na ikaw ay malamon, ikaw rin ang magdurusa. Kaya ngayon, pinili kong bumawi kay Jerome sa abot ng makakaya ko. Hindi niya kailanman malalaman ang lihim kong ito. Pero habang buhay ko itong dadalhin bilang leksyon, bilang pasakit, at bilang babala. At yan po ang kwento ni Mara, mga ka-confess. Isang kwento ng tukso, ng kahinaan, at ng lihim na itinatago sa pinakatahimik na bahagi ng tahanan. Maraming salamat sa pakikinig sa Tagalog Wild Confession. Kung kayo'y may sarili ring kwento ng kasalanan, pagnanasa, o pagmamahal, maaari rin kayong magpadala. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment, at syempre mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, Tagalog Wild Confession, kung saan ang bawat kwento ay may lihim at bawat lihim ay may aral. Hanggang sa muli, mga ka-confess, ako, si Ate J. Mag-ingat sa tukso. Dahil minsan, nasa loob lang pala ng sariling bahay.